Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakanguso ang labi ni Violet habang nakasandal sa upuan ng sasakyan. Nasa biyahe na sila patungong Maynila. "Sweetheart, huwag mo akong kausapin." Pasinghal na wika nito sa kanya. Bumuntong hininga naman siya. Nagtampo ito dahil hindi niya hinayaang sumakay sa kabayo. Sa halip ay sasakyan ang ginamit nila papuntang rancho. Ginagap niya ang isang palad nito. Ngunit hinila nito ang palad at dinala sa dibdib. Sabay pinag-ikas ang mga braso nito. "Galit ka talaga?" Tanong naman niya rito. Ngunit hindi ito umimik sa kanya. "Suplada," ani naman niya rito. "Maganda naman," sagot naman ng asawa. Malapad ang pagkapunit ng labi niya sabay iling. Mas lalong isinuksok ni Violet ang katawan nito sa sulok na tila ayaw nitong maabot niya. Binuksan niya ang stereo at pumailang lang ang jazz music sa loob ng sasakyan. It took 2.5 hours to 3 hours ang biyahe nila pabalik na Maynila. Hinayaan niya ang pagsusungit ng asawa niya at itinuon ang tingin sa daan habang nagmamaneho. Panaka-naka niya lang itong sinusulyapan. Nakakunot ang noo nito habang nakasentro ang paningin sa daan. Pasado 4:00 ng hapon nang dumating sila sa kanilang bahay sa Fords, Makati. Hindi pa rin umiimik ang asawa niya. Nanatili itong walang kibuhos sa kanya. He turns off the car engine at lumingon siya dito. Violet unlocks her seatbelt at akmang bababa na ito. Mabilis niya itong pinigilan sa braso. To his surprise, kumibot ang labi nito. Namula maging ang mga mata nito. Tila ito naiiyak. "Sweetheart," sa nag-aalalang boses ay niyakap niya ito. "Hindi ko man lang nasakyan sa Stella," ani nito sa kanya. Habang marahan siya nitong itinutulak sa dibdib. "Ano ba kasi ang problema? Bakit ayaw mo akong sumakay ng kabayo? Wala naman akong nakikitang masama doon, Greg." And now she's crying for. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at marang hinawakan ito sa magkabilang balikat. "Sweetheart," natigilan naman siya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa asawa niya ang hinala niyang buntis ito. Sasabihin ba niyang nananaginip siya? Hindi kaya siya magmukhang katawa-tawa? "Ayaw kong mahulog ka." Sa halip ay sagot niya dito. Mahina itong natawa sabay tampal sa kanya sa braso. "Wala ka na bang ibang pwedeng idahilan, Grego? Ang babaw nun, ha?" Ani nito sabay pahid ng luha sa kanya. Nagibit lang siya ng balikat. "I'm sorry," aniya. "After a year and a few months, maybe you can ride a horse again." "Ano?" Hindi makapaniwalang napamulagat ito ng mga mata. "Ano ba kasi ang dahilan, Greg?" Ngumiti siya at hinawakan ang pisngi ng asawa. "Malalaman mo rin after a few weeks," aniya sabay ngiti dito. "For now, magpahinga ka muna. We're going to attend the ball tonight." At hinalikan ito sa noo. "Para fair, hindi na din kita sasakyan." Ani nito sabay bukas ng pintuan ng sasakyan at patakbo ng pumasok ng kabahayan. Mabilis niya itong sinundan. "Magandang hapon, Patricia, Manang Ana." Bati nito sa mga kasambahay na nasa sala habang mabilis na tinakbo ang hagdan paakyat sa kanilang silid. "Magandang." Hindi na ituloy ng mga ito ang ganting bati nito dahil naghahabulan sila mag-asawa paakyat ng kanilang silid. Napaawang ang mga labi ng mga ito habang nakasunod ang tingin sa kanilang mag-asawa. "No, you can resist me, sweetheart." Pasigaw niyang sabi habang hinahabol niya ito paakyat sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kanilang silid. "Kaya ko, Grego. Kaya ko." "Gusto mong subukan?" Tumigil ito sa pintuan habang nakahawak ang isang kamay sa seradora at humihingal na humarap ito sa kanya. "Sure," ani nito sa kanya.
Ipahahatid mo ako sa hasyenda kapag nanalo ako. No, it's a big no, sweetheart. Bakit na naman? Dahil hindi ko kayang malayo ka sa akin, sweetheart. Wika niya habang kapwa nakatitig sa isa't isa. Habang humihingal, mariing nakatitig sa kanya si Violet. Napangiti ito at napalunok. Kung nasaan ka, naroon ako. Humugot ito ng isang malalim na buntong hininga. We are one, Greg. Malapad naman siyang napangiti. Marahan na inabot niya ito sa baywang at binuhat niya ito. Napatili naman si Violet. Iniyakap nito ang mga braso sa kanyang leeg at ibinaon ang mukha sa kanyang dibdib. Marahan niyang inilapag ang asawa niya sa kama at tinabihan ito. They were both lying in their bed while staring at the ceiling. Kapwa na sa bandang tiyan ang kanilang mga kamay. Inaantok ako, Grego. Kapag kuwan ay wika nito. Tumagilid siya paharap sa asawa niya. Napapikit na ang mga mata nito. Sleep then. Sleep ahead. Ani niya at ilang patak ng halik ang ibinigay niya sa asawa. Napatingin siya sa kanyang relong pambisig. It's 4:50 in the afternoon. And the ball will start at 6 sharp. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya mula sa kanyang bulsa. Agad niya iyong dinampot at marahang bumaba ng kama. Rumehistro naman sa screen ang pangalan ng agent na inatasan niyang mag-imbestiga sa nangyaring sunog sa pabrika. Good afternoon, Mr. Velasco. Bate nito sa kanya. Yes, Gavin. Are you free now? Sorry but I can attend the ball tonight. Something important came up. Napalingon siya sa kanyang asawa. Mariin itong nakapikit. Come to my office, Gavin. Ani niya rito. Nag-iwan siya ng note sa asawa niya. Muli siyang lumapit sa kanyang asawa at tinalikan ito sa noo. Marahang hinablot ang blanket at ibinalabal iyon sa asawa niya. Tinungo niya ang pintuan at marahang binuksan. At lumabas din siya ng marahan at marahan muling isinara. Manang, pakigising ang asawa ko pagdating dito ni Trina, ha? Ani niya kay Manang Ana. Akman niyang bubuksan ang sasakyan nang may maalala siya. Muli siyang bumalik sa loob ng bahay at muling kinausap si Manang. Manang, tawag niya rito. May nakalimutan po kayo, sir? Ayusin mo ang pagising sa kanya. Huwag mong bibiglain. Sige po, ani naman ni Manang. Agad siyang bumalik sa sasakyan. Panay ang buntong hininga niya habang nagmamaneho papunta ng VGC building nila. How we wish na sana walang kinalaman si Sandra sa nangyari sa hasyenda. Kilala niya si Sandra. She was kind-hearted. Nagkataon lang na nasaktan niya ito. But the old Senator Crisologo, hindi siya sigurado. Ilang minuto lang ang lumipas ay nasa VGC na siya. He parked his car. Tinungo ang elevator. Pinindot ang numero kung nasaan ang opisina niya. Nabigla ang lahat sa bigla niyang pagsulpot. Ang kaninang mga employees na gumagayak upang umuwi ay biglang nagsibalikan sa kanilang mga cubicle. At ang ingay na sumalubong sa kanya ay tila mahika na biglang nawala at napalitan ng katahimikan. Tumigil siya sa pintuan ng kanyang opisina at binalingan ang mga employee na tila tutang nakayuko sa kanya at hindi maingangat ang mga mukha nito. Bakit nandito pa kayo? It's already 5 p.m. na. Agad na nagsitayuan ang mga ito at nagpaalam na sa kanya. He used to be a strict boss dahil kahit siya ay inaabot ng gabi sa opisina at hindi umuwi hanggat hindi natatapos ang dapat tapusin. But when Violet came, everything's changed. Mas nauuna pa siyang umuwi sa mga empleyado niya ngayon. Sitting on his swivel chair while waiting for Gavin. Panay ang tingin niya sa rilong pambisig niya. Ilang minuto na lang ay bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Sir, nandito na po si Mr. Quijano. Gavin Quijano ang nakakatandang kapatid na lalaki ni Felicity. Isang miyembro ito ng Soko. Papasukin mo na siya, Trina. Ani naman niya. Agad namang tumalimas si Trina. Ilang segundo lang ay pumasok na si Gavin. May bitbit itong brown folder sa kanang kamay. Good afternoon, Mr. Velasco. Bati nito sa kanya. Good afternoon, Gavin. Have a seat. Aniya sabay sinyas ng kamay.
Huminga muna ng malalim si Gavin at mataman siya nitong tinitigan. May kaaway ka ba? I'm sure mayroon. Sa industriya na kinabibilangan mo, siguradong hindi rin mabilang ang kaaway mo. Ngumiti ito sa kanya at napailing. But what puzzled me is that, why the factory and not the VLC or the entire VGC? Bakit ang pabrika pa ng asukal? Saka itong tumawa. Pwede bang diretsahin mo ako, Gavin? Wika niya sa naiiritang boses. We found some parts of EED device at the main engine of the factory. EED? Kunot na tanong niya rito. Improvised explosive device. Napakuyom naman siya. Kasabi ng biglang pag-init ng buo niyang katawan. Dahil sa matinding galit. Huminga siya ng malalim. But the people at the hacienda didn't hear any explosion. They can't hear anything because it happens at midnight while everybody is peacefully sleeping. Napabuntong hininga naman si Gavin. The culprit is well-trained Mr. Velasco. Biglang muli sumagi sa isip niya ang kanyang asawa. Ngayon mas kailangan niyang 24 oras pabantayan ang asawa niya. Napatiimbagang siya. Magbabayad ang may kagagawa nito sa bawat naging patak ng luha ng asawa niya ay pagbabayarin niya. I want you to do something for me. Matigas na wika niya. Yeah, sure. As long as it benefits me. Find the culprit, Gavin. Ngumiti naman si Gavin. I will do my best. Matapos ang pag-uusap nila ni Gavin, mabilis na siyang umuwi para makita ang asawa niya. Hindi pwedeng mawala sa paningin niya ang asawa. Gagawin niya ang lahat maprotektahan lamang ito. Naalimpungatan siya sa ugong ng sasakyan. Inilibot niya ang paningin sa kanyang paligid. Madilim na at tanging ilaw lang na galing sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa loob ng silid. Bumangon siya at umupo sa gilid ng kama. Sweetheart? Napalingon siya. Greg, bakit hindi mo ako? Natigilan naman siya. Tinakbo siya ng asawa niya at mahigpit na niyakap. May problema ba? Takang tanong naman niya rito. No, nothing. Hinalikan siya nito sa pisngi. Buti at gising ka na. It's 6 p.m. na. We need to attend the ball. Niyakap nito sa baywang. Sorry, nakatulog ako. Napagod lang ako sa biyahe. Ibinao niya ang mukha sa matigas na puso ng asawa niya. Katok sa pinto ang umagaw sa kanilang atensyon. Sir, nandito na po si Miss Trina. Nasa baba po sila at kasama po yung bakla. Sige manang, paakyatin mo. Ani ng asawa niya. Tumingala siya sabay kunot ng noo. Sino yon? Si Trina, ang sekretary ko. Mag-ayos ka na. Hinaplos siya nito sa mukha at hinalikan sa noo. Ikinawit niya ang mga braso sa leeg ng asawa niya at inabot ng labi niya ang labi nito. Mapusok niyang hinalikan ito. Hinawakan siya nito sa baywang at inangat. Hinigpitan niya ang kapit sa leeg ng asawa niya at pinaglingkis niya ang mga hita sa baywang ni Greg habang magkahinang ang kanilang mga labi. Marahan naman siyang binuhat ng asawa niya patungo sa banyo. Binitawan niya ang labi ng asawa at mariin niyang tinitigan ito. Ayaw kong maligo, Greg. Wika niya habang kagat ang ibabang labi niya. Kailan ka pa tinamad maligo ha? Marahang inabot naman ni Greg ang bath towel. Come on, sweetheart. Mag-half bath ka na lang. Or let's just take a bath together. Napangiti naman siya. Tila siya biglang na-excite. Agad siyang naghubad at yumakap sa asawa niya. Nitong mga nakaraang araw sa tuwing maglalapat ang balat nila ng asawa niya, ay bigla ang pag-ahon ng kung anong init sa kanyang katawan. Init na parang kahirap pigilan. Ano tong nangyayari sa kanya? Hindi kaya may sakit na siya? Tila pakiramdam niya ay lagi na lang siyang nalilibugan sa asawa niya. Nawawala lahat ng hiya niya. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang nararamdamang init ng katawan ng asawa niya. Let's take a bath together, Grego. Aniya habang yumakap sa asawa niya na hubot-hubad. Pinitik nito ang kanyang noo. Silly,
You're seducing me. Ani naman ito. Greg lowered his head at bumulong sa tenga niya. Pwede natin gawin kahit kailan mo gusto. Kahit na nasa loob ng kwarto sila Trina. Napamulagat naman siya ng mga mata. Bakit mo pinapasok sa loob ng kwarto, Greg? Tumawa lang naman si Greg. Ilang minuto nang matapos silang maligo ay nakita niya ang box na inilapag nito sa ibabaw ng vanity mirror desk. Iyon ang box na dala ng asawa niya bago sila pumunta sa birthday party ni Ryan. Kinuha nito ang tuxedo. Sa kabilang silid ako magbibihis. Papasok dito si Trina at ang kasama niya para ayusan ka. At hinalikan siya nito sa pisngi. Greg, hindi naman kailangan na magpaayos pa ako kasi. Pinutol ng asawa niya ang iba pa niyang sasabihin sa pamamagitan ng halik. Tumawa naman si Greg nang itigil nito ang paghalik sa kanya. Tila hinabol pa ng labi niya ang labi ng asawa niya. Napanguso naman siya. Brutal ka talaga. Aniya rito. Muli naman itong tumawa sa kanya. Tawalan na tila musika sa kanyang pandinig. We can take each other, sweetheart. Sa ngayon, mag-ayos ka muna. Hinawakan siya nito sa baba. I want you to be the most beautiful woman at the ball tonight. At binigyan ito ng ilang munting halik. Sir? Kapwa silang napalingon sa pinanggalingan ng boses babae. Trina, come in. Ani naman ang asawa niya. Lalabas na muna ako ha. Hihintayin kita sa labas. Baling nito sa kanya kasabay ng muling pagdampi ng labi nito sa kanyang pisngi. Napabuntong hininga naman siya. Umabot iyon sa pandinig ng asawa niya. Napangiti naman si Greg. Sandila lang ito, sweetheart. We can taste each other again later. Wika nito sa punong tainga niya. Uminit bigla ang kanyang mukha sabay lunok. Bibig mo. Aniya sabay tingin sa babaeng nakatayo sa likod ng asawa niya. Lumabas ng silid ang asawa niya. Lumapit sa kanya ang babaeng si Trina at ang binabae na kasama nito. Magandang gabi po, ma'am. Matamis itong ngumiti sa kanya. Aayusan ka na po namin. Sige. Maikli ang sagot niya. Si Trina ang nag-ayos ng kanyang buhok habang ang binabae na kasama nito ang naglagay ng makeup sa kanyang mukha. Hindi po kayo mahirap lagyan ng makeup, ma'am. Dahil natural na maganda po kayo. Papuri naman ang binabae na nag-makeup sa kanya. Kaya pala malaki ang pinagbago ni Sir. Wika naman ni Trina. Lagi na lang maagang umuuwi at late dumating ng opisina at minsan hindi na pumapasok. Ani nito na sinabayan na mahinhing tawa. Minsan ngumingiti mag-isa at hindi nabugnutin. Hindi na rin kami nasisigawan. At medyo mahaba na ang pasensya niya. Hindi gaya dati na kaunting pagkakamali lang ng ilan sa mga employees niya ay tanggal na agad. Talaga? Naninigaw at nagtatanggal siya ng employees? Hindi makapaniwala niyang tanong kay Trina. Nagkatitigan sila ni Trina sa salamin. Naku mo, huwag niyo pong pansinin ang mga sinasabi ko. Umikas-ekas pa ang mga palad nito sa ere sabay iling. Ay itong bibig ko talaga kung ano-ano ang sinasabi. Sinampal-sampal pa nito ang sariling bibig. Napangiti naman siya. Okay lang, Trina. Napayo ko naman si Trina at ipinagpatuloy nito ang pag-aayos ng kanyang buhok. Ilang minuto lang ang lumipas ay tapos na si Trina sa pag-aayos ng kanyang buhok at maging ang pag-makeup sa kanya ng kasama nitong binabae ay mabilis ding natapos. Namangha naman siya sa naging ayos niya. Ako ba talaga to? Wala sa sariling tanong niya. Napakaganda niyo po, ma'am. Ani naman ni Trina. Excited na ako sa magiging reaction ni Mr. Velasco, ma'am. Ani naman ang binabaing nag-makeup sa kanya. Kalahati ng maalon-alon niyang buhok ang itinali ni Trina. Habang nakalugay sa magkabila niyang mukha ang ilang hibla nito. Binuksan naman ni Trina ang kahon. Napalunok naman siya at nanlaki ang mga matang bumungad sa kanya ang gold sleeveless gown na V-shape ang sa bandang dibdib. Kumikinang maging ang mga gold beads na nakapalamuti sa gown. Napalunok naman siya. Trina then opened the other box. Bumulaga sa kanila ang isang high heel sandals. It was made of glass heels with a gold strap. My goodness, ma'am. Diyosa na Diyosa ang dating niyo sa dress na to. Perfect na perfect ang beauty ninyo.
Ani ng babaitang nag-makeup sa kanya habang hawak nito ang long dress. Suotin niyo na po, ma'am. Cinderella indeed exists. Kaibahan nga lang ay hindi siya isang prinsesa at inaapi ng kung sino-sino. Isa lang siyang batang ulila na inaruga ng taong hindi niya kaano-ano. Pinalaki siyang puno ng pagmamahal ni Don Ramon at mahal na mahal din siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ma'am, huwag po kayong umiyak. Masisira po ang beauty ninyo. Wika naman ni Trina sa kanya. Bahagya siyang nagpakawala ng munting tawa at tumingala upang pigilan ang nagbabadyang pagtulo ng luha niya. Pasensya na. Aniya naman dito. Berta, tumalikod ka oh. Magbibihis na si ma'am. Tinampal naman ni Trina sa balikat ang babaitang kasama nito. Na si Berta pala ang pangalan. Pumalakpak at kumikinang ang mga mata ni Berta habang nakatingin sa kanya. Oh my goodness, ma'am. Tumingin siya sa salamin. Halos lumuwa ang mata niya. Kita halos ang kalahati ng kanyang dibdib. Hapit na hapit ang long dress sa hubog ng kanyang katawan. Kitang-kita din ang mahaba niyang islit sa kanang bahagi dahil sa high slit ng dress. Ma'am, isuot niyo na po itong high heel sandals. Tutulungan ko po kayo. Wika naman ni Trina. Umupo naman siya. Saka sinuot ang high heel sandals. Pagkatapos ay muling tumayo roon. Muli niyang sinulyapan ang sarili sa salamin at huminga ng malalim. Baba na tayo. Baka nababagot na ang asawa ko. Aniya, iniisip niya ang magiging hitsura nito kapag nakita siya nito. Hindi niya rin maintindihan kung bakit long gown na ito ang napili nitong ipasuot sa kanya. Samantalang ayaw nitong magsuot siya ng damit na nakikita ang cleavage niya o kahit ang hita niya. Ma'am, ang pouch po ninyo baka po ninyo makalimutan. Paalala naman ni Trina sa kanya. Napalingon siya sa vanity desk mirror. Oo nga pala. May pouch na katerno ang damit niya. Napalunok naman siya. Ano naman kaya ang ilalagay niya sa loob ng pouch? Kumuha siya ng lipstick at maliit na face foundation. Sabay hablot ng pouch at inilagay sa loob ng pouch ang lipstick, face foundation at cellphone. Sa katuluyang lumabas ng silid. Nagpatiunang lumabas sa kanya si Berta at si Trina. Hawak ang pouch sa kanang kamay habang nakahawak ang kaliwa sa hamba ng hagdanan at hinay-hinay na bumaba siya. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdanang inangat niya ang kanyang mukha. Nakita niya si Greg na nakatayo sa dulo ng hagdanan. Matiim na nakatitig ito sa kanya. Nakaawang ang mga labi nito, maging ang Adam apples nito ay gumagalaw sa tuwing lumulunok, maging ang mga mata ay panay ang kurap. Nanatili siya nakatayo habang matiim na tinititigan ang kanyang asawa. Greg is looking so handsome in his tuxedo, habang nasa likod nito ang dalawang kamay. Kagat ang ibabang labi ay ngumiti siya rito. His Apollo is waiting for her patiently. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Stay there, sweetheart. Pigil nito sa kanya. Tumigil siya at napakunot ang noo na tinitigan ang asawa niya. Napangiti naman si Greg. Naglakad ito papalapit sa kanya habang nanatiling nasa likod ang mga kamay nito. Nasa harap na niya ito nang inilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Nilipat niya sa kaliwang kamay ang pouch na bitbit at inabot ang kamay ng asawa niya. Marahan itong inabot ang kamay niya at marahang hinalikan. You're so beautiful, sweetheart. Ani naman ito sa kanya. Tila nawala ang puso niya. Ramdam niya ang matinding pagmamahal at paghanga sa pamamagitan ng mga titig ng asawa niya. Nagniningning ang mga mata ni Greg habang nakatitig ito sa kanya. Walang sapat na salita ang paglalarawan kung gaano ako nagpapasalamat na akin ka. At hindi ako magsasawa na magpasalamat sa Diyos at kay Lolo sa pagpili nila sa iyo para maging kabiyak ko. Muli itong humakbang papunta sa kanyang likuran. She heard the clicking sounds of an object hanggang sa naramdaman na lang niya ang malamig na bagay sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito at yumuko upang tingnan. It was a silver gold crescent moon necklace. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi at pumikit.
upang pigilan ang nagbabadyang pagpatak ng luha niya. Maging ang puso niya ay bumibili sa pagtibok. Humarap siya sa asawa niya at mahigpit niya itong niyakap. At sa mga nakaraang araw, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Naging overprotective ito sa kanya. Maging ang pagsakay niya sa kabayo ay mahigpit nitong ipinagbabawal na gawin niya. Maging ang pag-aasikaso sa asyenda ay ayaw nito siyang gumagawa. Inako nito ang lahat ng responsibilidad at lagi nitong pinapaalala sa kanya that he is the man of the family at responsibilidad nito ang mga bagay na iyon. I love you, Greg. I love you. Wika niya rito. Hinapit siya ng asawa niya papalapit sa katawan nito at hinalikan siya nito sa leeg. Isa iyon sa paborito ng asawa niya, except her little fufu. I love you more, sweetheart. Hinalikan siya nito sa noo. Let's stop this drama because we're damn late. Ani nito sabay ng mahinhing tawa. It took 15 minutes to drive from their home to Velasco Hotel, kung saan gaganapin ang charity ball. Hindi sila dumaan sa harap ng hotel, where the media was. Nakaantabay ang mga ito sa pagdating ng mga celebrities, politician at sa mga well-known businessmen, and the business society. Sa halip ay dumiretso sila sa car park. Matapos maipark ang sasakyan, ay agad itong bumaba at pinagbuksan siya at inalalaya na bumaba ng sasakyan. I'm sorry kung dito tayo dumaan at hindi sa entrance. Ayaw kong pinagpipiyastahan ka ng press. Marahan na wika sa kanya ni Greg. Ngumiti siya at humawak sa braso ng asawa niya. Naiintindihan ko. Ani naman niya rito. Kapwa sila natigil at napalingon sa dalawang sasakyan na pumarada sa hindi kalayuan mula sa kanilang kinatatayuan. Lumabas mula sa sasakyan si Randolph. Lumihis ito at pinagbuksan ang kasama nito. It was Felicity. She looked so sexy sa suot nito. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang isinandal nito si Randolph sa hood ng sasakyan at siniil ng halik ang labi nito. It was not just a smacking kiss. Isang mapusok na halik ang pinagsaluhan nila. Nanlaki naman ang mga mata niyang napabaling sa asawa niya. Nakangiti naman si Greg sa kanya. Hinapit siya nito sa baywang at siniil ng halik ang labi niya. Tumugon siya sa halik ng asawa. Mariin siyang pumikit at ninanamnam ang halik nito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan. Init na tila hindi niya kayang pigilan. Pinalalim ng asawa niya ang paghalik sa kanya. Ramdam niya ang dila nitong gumagalugad sa kalublooban ng bibig niya. Napaungol naman siya. Hindi niya napigilan ang pagkawala ng ungol. Bigla niyang naitulak ang asawa niya sa dibdib at hinihingal na tumingin kay Greg habang napaawang ang mga labi na napatingin sa asawa niya. Bakit ito nangyayari sa kanya? Bakit parang gusto niya laging nararamdaman ang asawa niya? Ang halik nito, ang katawan nito, maging ang buo nitong pagkatao sa kalublooban niya ay gusto niyang maramdaman. Hinapit siya ni Greg sa baywang at niyakap na mahigpit. It's normal, sweetheart. Ani nito at marang hinaplos ang kanyang buhok. Look who's coming. Ani pa nito. Napaangat siya ng tingin sa asawa niya at sinundan ng mata niya ang tinitingnan nito. Napaawang ang kanyang mga labi kasabay ng pagkulot ng kanyang noo. It was Daniel and Abby. Bakit magkasama ang pinsan niya at si Daniel? Dude, ani naman ni Daniel. Nag-fest bump pa ang dalawa. Lumapit naman sa kanya si Abby at mahigpit siyang niyakap nito. Ate, I miss you. Ani nito habang yakap siya nito na mahigpit. Pinagsingkitan niya ito ng mga mata. Hindi halata, Abby. Hinalikan siya nito sa pisngi at hinawakan sa braso sabay hila papunta sa elevator. Abby, tawag ng asawa niya kay Abby. Huwag mo masyadong hilahin ang ate mo, baka madapa siya. Ani naman nito. Napalingon siya sa asawa niya kasabay na pagsingkit ng kanyang mga mata. Ngunit kinindatan lang siya nito at nginitian. Wait!
Malakas na boses naman ang nagpalingon sa kanila ni Abby. "Hintayin niyo ako," ani naman ni Felicity. Humawak ito sa kanyang braso habang nasa kaliwang braso naman niya nakahawak si Abby. Nasa loob na sila ng elevator nang akmang papasok ang asawa niya at si Daniel maging si Randolph. Ngunit agad pinindot ni Felicity ang first floor button at close. Kasabay na pagsara ng elevator ay ang mukha ng asawa ng naiinis ang huli niyang nakita. Natawa siya na sumagi sa isip niya ang hitsura ni Greg bago magsara ang elevator. Siguradong tiim ang bagang nito ngayon at salubong ang mga kilay sa kakahanap sa kanya. She was standing in the hallway of the first floor habang nakahawak ang isang kamay niya ng kupitan ng red wine. Nakahawak siya sa drills habang nakatanaw sa malawak na bulwagan kung saan naroon ang mga nagsasayaw. Magkasama sila ni Abby habang si Felicity ay hinatak ng mga kaibigan at kamag-anak nito. "Abby, anong mayroon sa inyo ni Daniel?" Napaubo naman si Abby. "Magkaibigan lang kami, ate," ani nito sabay lagok uli ng wine. "Hindi kita pipigilan, Abby. Malaki ka na. Pero sana kilatisin mo munang mabuti. Alam mo naman na kabutihan mo lang ang iniisip ko. At ayaw kong masaktan ka." Alam niyang mabait si Daniel, ngunit hindi rin lihim sa kanya ang reputasyon nito pagdating sa babae. Masyado siyang nag-aalala kay Abby, lalo pa at ito lang ang kadugo na meron siya. Anak ito ng yumaong kakambal ng kanyang ina. Niyakap siya ni Abby at ngumiti sa kanya. "Alam ko, ate, alam ko," ani nito. Kumalas siya sa pagyakap. "Dito ka lang. Hintayin mo dito ang Kuya Greg mo. Baka hinahanap na ako nun. Punta lang ako sa comfort room," ani niya rito. Tumango naman si Abby sabay kuha sa kanya ng wine. Hinanap niya ang comfort room nang mapadaan siya sa hagdanan. Bigla na lang may humablot sa braso niya. At nang lumingon siya, nakita niya ang galit na si Sandra.